Sino pumasok? Nagpapagaling ako tapos biglang yan pumasok to. Ano kaya message na meron dito? Try pa natin pakawalan. Yes sir, good day RK Ventures and welcome to my channel. So today's vlog is my 4th day of healing period. I feel much better today unlike yesterday na medyo may kirot pa, no? Meron pa namang konti at least konting-konti na lang at nagagawa ko ng maglinis ng banyo namin and also sa front yard. Tulad ngayon yung ginagawa ko, nakakapagwalis na ako, nakakapag-arrange na ako. Hindi lang yung mga magbubuhat na mga medyo mabigat na bagay. So that is something na ina-avoid ko pa. But yung paglilinis, yung konting walis-walis, kayang-kaya na. So that's a good sign na binigay ng sparrow bird sa akin or ibong maya, akong tawagin ng Tagalog. So hopefully tomorrow totally mag-healed na at hindi na ako maglagay ng gases sa tiyan ko, no? So tingnan lang natin. Alright, so aside sa aking healing period today, ay sobrang na-miss ko rin po itong aking Pantra Classic na Yamaha YTX 125. 5 days ko po itong hindi nagamit mga ka-riders. 5 days ko rin po siyang hindi napapandar. Namaya, let's find out kung paandar ba siya or kailangan siya ng i-choke muna bago mandar kasi wala na tong choke eh. Tinanggal ko na yung choke nito, totally tinanggal ko na. Tinakpan ko lang yung pinaka-pump nun pero wala nang choke yan. So later on, let's find out kung aandar ba talaga to kasi pag more than 2 days hindi mo nagamit yung karburador ng motor, hindi daw aandar. So let's find out kung totoo ba yung mga kasabihan na yun. But before that, magpapalit muna tayo ng kanyang side mirror kasi yung stock side mirror nito mga ka-riders nabasag, no, for 3 years and 3 months. So nabasag siya, it's because na aksidente ako a month ago. Napatras kami ng pasahero kong babae, no, kasi I'm a movie rider, a motorcycle taxi rider. Somewhere in Taguig nangyari yon, dun sa may bantang Iskinita na sobrang kitid at matarik na maliit na tulay. Hindi umabot yung YTX ko, nabitin ako. So yun na nangyari. So lesson learned sa akin yon and I know exactly what to do next time. Alright, so yung style ng side mirror na ipapalit natin sa stock is almost the same ng forma. Yung pagka-oval niya is the same. Pero yung medyo maliit lang yung pagka-oval and also yung stem ng bagong side mirror is medyo maikse. But the good thing is chrome siya, kaya yun ang gusto ko. Try ikabit na natin to mga ka-riders. So madali lang naman siyang ikabit. It's because pareho lang naman sila nung thread nung stock na side mirror. Kaya madali siyang ipasok dun sa butas nito, no? Dun sa may handlebar nito. Unlike dun sa dati kong binili, yung una kong binili na stainless na round side mirror, yun, hindi nagkasya yung thread nito, ayaw pumasok, kaya sayang lang yung pera ko. But in the near future, baka magawa ko pa ng paraan kasi sayang to maganda talaga stainless tapos bilog, no? Bagay na bagay dun sa Pantra Classic. At yun nga, yun yung issue talaga yung thread nito Anyway, tingnan natin, baka makahanap ako ng pwedeng idugtong pa at mailagay ko yan. Alright, so there you have it mga ka-riders. Ayan na po yung ating bagong side mirror. It's almost the same kung ano yung style ng stock. But yun nga, yung kanyang stem is stainless tapos medyo maikse. But kung titignan mo sa malayo, halos pareho lang nung dati diba? Pero bumagay siya ngayon sa handlebar, lalo pat parating na yung handlebar ko na stainless, ipapalit ko dun sa stock para mas magmukhang maporma at maganda tong ating YTX 125. Alright mga ka-riders, so tetestingin na natin ang aking YTX 125 kung aandar ba siya ng isang padjak lang after 5 days nang hindi nagagamit at hindi napapandar, or kailangan nating install ulit yung choke para umandar siya ulit. So let's find out mga ka-riders, tingnan natin Pero bagong lahat, patayin natin ulit mga ka-riders, tapos ipump muna natin 3 beses para siguradong aandar siya, kasi kinakabahan ako baka mapahiya ako sa inyo Right, ito na.
one click lang. Thank you Lord, panalo talaga. Namiss ko yung tunog na to habang may biyahe. Sobrang nakakamiss na magmotor talaga. Baka bukas or next day, biyaya ko ulit. For sure yan. Alright, so close na natin, off na natin at yan na pala yung tinakbo ko, 99,425. So malapit ko na rin i-reset yung speedometer nito. Then close natin yung fuel lever, no? So that's the standard procedure para hindi masyado mag-consume ng gas. So yun mga riders, ang aking Yamaha YTX 125 after 3 years and 3 months at kahit hindi mo siya nagamit ng 5 days, hindi napapandar, still in good condition pa rin yung makina, no? Kasi alaga po yan mga riders, alaga po yan sa engine oil, yun po yung pinaka-importante. So yun mga riders, at hanggang dito ko lang po tatapusin ang aking video at ako'y maliligo pa at lilinisin ko po yung mga sugat sa aking tiyan at magpapalit na rin po tayo ng gasa. And this will be the last time na magpapalit tayo ng gasa, no? Kasi hopefully tomorrow it's totally mag-heal na kasi medyo tuyo na po siya ng konti, no? Alright, so Renzo Classic, palagi po ako nagpapaalala, ride safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. RK Ventures, ciao!